Madadagdagan na ang tinatanggap na sahod ng mga guro na nagtatrabaho ng mahigit 30 oras kada linggo. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Rise and shine, Kenneth. Bilang isang guro, hindi maiwasan ni Teacher Ana na sumobra ang oras na kanyang ginugugol sa pagtuturo. Yung overtime teaching namin is we go beyond the 6 hours kasi yung mga batang nangangailangan po ng remediation, kailangan pa rin namin silang tutukan after the classes. Though hindi naman po yung buong klase, but then at least nagtuturo pa rin kami beyond those time na dapat ay hindi na. Ang pagsasakripisyo na ito ng mga guro, kikilalanin na ng Education Department. Batay kasi sa Department Order No. 005 na inilabas ng DepEd, nagtakda na ang Departamento ng mga Pamantayan kaugnay ng pagbibigay ng overload pay sa mga guro. Ang karagdagang kompensasyon na ito ay pagkilala ng DepEd sa kapakanan ng mga guro na nakasaad sa Republic Act No. 4670 o ang Magna Carta for Public School Teachers. Batay sa DO, ang teacher overload pay ay para sa mga gurong sobra ang pagtuturo sa 30 hours kada linggo o 6 na oras kada araw na aktwal na pagtuturo. Kaya marapat lamang na makatanggap sila ng at least 25% ng kanilang nakukuhang sahod. Pero hindi dapat lumampas sa 2 oras ang teaching overload ng mga guro sa isang araw. Sakop nito ang mga full-time teacher, permanent man, provisional o nasa substitute status sa mga pampublikong elementarya at sekundaryang eskwelahan. Maybe it's high time for us naman na teachers na mabigyan na ng tamang pasahod or tamang compensation upang sa ganun ay kami ay ma-motivate na lalong maging good sa aming sinumpaang trabaho. Kinilala naman ng Teachers Dignity Coalition ang naging hakbang na ito ng DepEd, lalo't nagkaroon na raw ng pamantayan kung paano babayaran ang overload pay ng mga guro. Yun nga lang, pangamba ng grupo, maaaring maging dahilan ng kautosang ito para i-require ang mga guro na i-maximize ang 6 na oras para magturo gayong nasa 4 hanggang 5 oras lamang daw ang kadalasang itinatagal ng kanilang aktwal na pagtuturo. Sana yung mga doubts at yung mga worries ng mga teachers as regards to this DepEd Order No. 5 na inilabas ng kanyang tanggapan ay ma-resolve through an open dialogue. Sana immediate. Sana within next week bago ito mag full implementation kasi syempre alam naman natin na papasok na tayo sa bagong school year. Nagpasalamat naman si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng overload pay. Isang tagumpay itong DepEd Order No. 5 para sa ating mga teachers dahil matagal ng panahon na ang Magna Carta for Public School Teachers, 1966 pa yan, may mga provision para sa mga overload tsaka yung overtime pay na hindi naipatutupad ng DepEd. So babantayan natin yung implementation nito, dapat talaga hindi na naman magkaroon ito ng kung ano-anong interpretasyon. Nakasaad din sa Department Order ang makatwirang workload ng mga guro kasunod ng pag-alis sa kanila ng kanilang administrative task. Batay sa DO, 6 na oras ang dapat igugol ng guro sa aktwal na pagtuturo habang ang 2 oras ay para sa ancillary task na maaaring gawin sa loob o labas man ng paaralan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.